Magandang hapon. Welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon po ay unang biyernes ng taon at unang biyernes ng buwan. Araw ng ating pamimintuho, pagpapasalamat, pagpupuri sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng malakas na palakpakan. At habang nagpapasalamat tayo sa unang biyernes ng taon, ginugunita din natin ngayon ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus o the most holy name of Jesus. Ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Ang pangalan na sinabi kay Maria at kay Jose na ipangangalan sa anak ng Diyos. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo narinig natin kung papaanong nakita ni Juan si Jesus. Nakita ni Juan si Jesus at alam niya na agad na siya ang anak ng Diyos. Alam na niya agad na siya ang hinihintay nilang lahat. Hinihintay nating lahat. Alam agad ni Juan na siya ang pinaghahandaan niya ng daraanan. Ibig sabihin, alam na ni Juan na yon ang tagapagligtas. May mga tao na kapag sa unang tingin, alam mo agad kung sino siya dahil sa kanyang kilos. At kung si Juan sa kanyang karanasan, alam niya agad na ang tagapagligtas yung kanyang nakita, dapat itong pagnilayan natin sa sarili nating buhay. Bilang Kristiyano, ano kaya yung unang naiisip ng tao pag nakikita tayo? Ngayon dito maraming tao, maraming nasa paligid natin, maraming nakakakita sa atin. Ano kaya yung nasa isip nila? Sana makita agad sa atin, sa ating kilos, sa ating gawa, na sa unang tingin pa lang, tayo ay Kristiyano. Sana sa unang tingin pa lang natin, o sa unang tingin pa lang sa atin, malaman na agad ng kapwa natin na tayo ay Kristiyano. Pero makikita lamang yan sa ating kilos at gawa kung nakikilala natin ang ating Panginoon. Hindi sapat na alam lang natin yung kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Hindi sapat na alam lang natin yung pangalang Poong Jesus Nazareno. Hindi sapat na nakita lamang natin siya. Hindi sapat na nakikita lamang natin siya. Pero kung nakikita talaga natin ang Panginoon, ang kasunod noon ay ang pagkilala sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi sa ating unang pagbasa, pagkakakilala sa ating Panginoon. Mahalaga na makilala natin ang ating Panginoon. Dahil malalaman lamang natin kung sino ang Panginoon kung siya ay nakikilala natin. At paano natin makikilala ang ating Panginoon? Siyempre sa kanyang salita, sa Biblia. Sa bawat pag-attend natin ng misa at nakikinig sa kanyang salita, sa ating mga pagbasa, hopefully, nakikilala natin lalo ang ating Panginoon. At sa mga sitwasyon sa ating buhay, sana naman makilala din natin ang ating Panginoon sa ating kapwa. Minsan sa karamdaman natin, minsan sa katahimikan ng ating buhay, nagpapakilala ang Panginoon. Pero ang pinaka-importante sa lahat, na tanda na talagang nakikilala natin ang Panginoon ay yung sinasabi ni San Juan sa ating unang pagbasa. Na nung sinabi niya ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala.
Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita o ni nakakikilala sa Kanya. Tandaan natin to mga kapatid. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakikilala sa Kanya. Ang ibig sabihin nito, kung nais talaga nating makita at makilala ang ating Panginoon, kailangan nating tumigil sa ating pagkakasala. Kung nais natin talagang makita at makilala ang ating Panginoon, kailangan pilitin natin magbagong buhay. Yun din naman yung sinasabi sa ating unang pagbasa, na ang mga tayo, sinabi dito, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, na tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos. Pero ang tunay na mga anak ng Diyos ay ang mga umaasa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero sino yung mga tunay na umaasa sa ating Panginoong Hesukristo? Ang tunay na umaasa sa ating Panginoong Hesukristo ay yung mga tao na pumipilit, nag-i-struggle at nagsusumikap na makasunod sa Kanyang kalooban. Ganon ang tunay na umaasa sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating mga pagbasa, hindi sapat na makita lang natin ang ating Panginoon. Hindi sapat na malaman lamang natin ang Kanyang kabanal-banalang pangalan. Dahil kung alam natin ang pangalan ng ating Panginoon, at kung alam natin na nakita natin siya, sana alam din natin kung paano siya kilalanin at sundin. At kung tunay natin siyang kinikilala at sinusunod, tayo ay mananatili sa Kanyang utos. At kung tayo ay nananatili sa Kanyang utos at kalooban, tayo ay tunay na aasa sa ating Panginoon. At kung nilalagay natin yung ating pag-asa sa ating Panginoon, matutupad yung sinasabi sa ating salmong tugunan. Na nung sinabi doon, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Dahil kung nangyayari sa atin ang kalooban ng Diyos, kung sinasabuhay